I use my platform to bridge yung knowledge gap between ano nga ba yung freelancing, paano yung working from home, online jobs, ganyan. But first, allow me to point out na itong statement niya na to na may tiny lazy brain ang hindi acceptable para sa akin. Yung ganong mentality kasi talaga ang hindi makakapasok or makapasok man hindi tatagal sa freelancing. Let me take this opportunity para rin ipakita sa inyo yung ibang comments doon sa post ko sa Facebook para lang mas maintindihan natin at masagot natin kung ano nga ba yung mga common problems ng mga papasok pa lang sa freelancing. Sabi ni Rai dito, foreign companies or clients are straightforward than local ones. You guys do realize that the assessments are actually global standards and ngayon pa lang nag-a-adapt yung mga Filipino, so ang dami sigurong naninibago pa pero matagal na siyang existing. Marami daw companies ang ayaw nang mag-invest dito sa Pinas because of too much red tape pagka yung mga unnecessary stuff para mag-work at saka mag-open for business. I'm not sure about you, Rai, pero so far yung traction ng freelancing for the past 15 years has been doing very, very well. As a matter of fact, yung economic empowerment na ibinigay ng freelancing at BPOs nung pandemya is so good. Napakalaking tulong na may ganong opportunity para sa mga Pinoy kahit na nung panahon ng pandemya. I'm sorry, Baby Jane, na dumaan ka sa ganito na nahihirapan kang kumuha ng leave. Ganyan din yung na-experience ko noon sa BPO and yung anak ko noon ay maliit pa. Kumpara daw sa direct client, and it's good na naisip niya to. Ito yung pinopoint out ko. Kaya nga, piliin mo yung agency. Kung feeling mo hindi pasok sa panlasa mo yung hiring process, yung sahod, wag mo nang tanggapin. At hindi lang to sa agencies, guys, ha. As a freelancer, you have the freedom to choose who you work with. Kagaya nitong si Jayan, ang ginawa nga daw niya kasi nung una hindi siya makapasok sa agencies. So kung ano yung natutunan niya during the application process nung direct client na yung yung pag-a-applyan niya or yung mag-interview sa kanya, in-apply niya and nakuha naman niya. Now, etong point ni Nika, nung una sabi niya, para daw matanggap ka sa VA, mag-a-adjust ka ng personality, hindi talaga ikaw. And I'm like, girl, bakit ka mag-a-adjust ng personality mo? Inulit ko lang yung paulit-ulit ko sinasabi, pag hindi pasok sa panlasa, yung process, or again, yung sahod, wag na kayong mag-apply, wag yung ituloy. Now, she took my response negatively kasi ang sabi niya, marami daw na desperate na for work. Also, I do not agree with yung term na ginamit niya na fortunate daw ako. So, ito yung response ko sa kanya. Sabi ko, hindi ko ini-invalidate yung pangangailangan ng iba. Guys, I am very aware na ang dami pa rin talagang walang trabahong matino ngayon. Palagay nyo ba sa akin sa bubble nakatira? Hindi din po ako mayaman. But every day, I get up, I work hard, I pray. Ito yung isang communication gap na nakikita ko. Kapag straightforward kang magsalita, some Filipinos would take it as maybe an insult, pagiging mayabang. Imaginein mo yung comment ko lang naman, pag hindi pasok sa panlasa mo, wag mo nang ituloy. And then someone would take it negatively. Imagine kung kliyente pa mismo ang magsasabi na, ay, ang mali ng ginawa mo, ang tanga mo doon sa part na yon. So, kung ganun tayo ka sensitive, kung ganun tayo kadaling ma-offend, maybe hindi pa para sa atin ang freelancing. Maganda nga yung sinabi ni Ethel dito halos lahat talaga ng agency ganyan. Actually, hindi naman. Marami akong alam na agency na walang pa-exam. Pero, gusto ko yung sabi niya na kung di nila tayo feel, mag-move on tayo, yung kaya tayong tanggapin. Ganun talaga. Sabi ni Erica, ang daming test hindi naman related. Ganun din lang yung sagot ko. Huwag mag-apply kung hindi bet ang process. Eto si Pavo, feeling ko hindi pa niya naiintindihan yung pinag-uusapan pero sumausaw na siya doon sa pinag-chichismisan. Saan yung mga assignments? Para hindi ka po maghanap ng client. Diba? Ang layo. Now, this is an interesting conversation with Izzy. Sabi niya, mas OA yung ayaw marinig ng valuable feedback from potential applicants. Ang sabi ko nga, kagaya ng inimik ko kanina, there is a right way para iparating mo yung feedback mo sa kanila. Hindi yung mag-name calling ka, mag-discourage ka ng potential clients na mag-invest sa mga Filipino. At ito pa, sinasadya talaga niya yun kasi kung saan-saan pa niyang Facebook group pinag-share. So, yun yung pino-point out ko. And I don't really think that people understand. Again, kapag hindi gusto ang process, pag hindi gusto ang sahod, wag nang yung ituloy do sa agency. Napakadali naman nung intindihin. Pero hindi. Ang dami pa rin ngayong ipipilit kung ano yung gusto nila. So, sinong mag-a-adjust? Yung standard ng company or yung applicant? Yun yung question Iba pa rin kasi talaga yung kagaya ko, ako.
ilang beses akong hindi natatanggap. So, magpa-follow up ako ng isang beses. Pag hindi pa rin nag-reply, nag-move on na ako. If I think merong pwedeng baguhin doon sa process, halimbawa sa company na nandun ako, or halimbawa sa isang client na pinag-workan ko, sinasabi ko at sa tamang paraan, hindi sa social media. Eto si Just Real, valid yung sabi niya, meron nga naman doon na napaka-generic nung mga assessments. I'm not sure, can you guys give me an assessment na sa tingin ninyo is generic at hindi match dun sa ina-applyan nyo? And let's see kung ano yung pinakang reasoning behind. I mean, pwede naman nating himay-himayin yan. Pero chika ko nga sa kanya, guys, kung hindi nyo bet yung process, ilang beses ko nang inulit to. Kapag halimbawa, pumunta kayo sa mga platform like online jobs, ang dami nagpo-post ng mga agencies. Pagkatapos, nakita ninyo na hindi nyo bet yung process, huwag nyo nang ituloy. You always have the capacity and the option and the freedom to pull out. Tawang-tawa ako dito sa comment ni Funnily. Sabi niya may IQ and EO test pa minsan, parang evaluation sa psych ward. Ang IQ ay para tingnan ng iyong talino. Ang EQ naman is kung papaano kang, yung behavior mo. So, importante yun kasi behavior mo towards work. Papaano halimbawa kung ikaw ay bagsakan ng 10 task ng client, bigla kang na-stress, how will you react to it? As a matter of fact, bukod sa feeling ko written, grammar, at saka ni auntie yung nag-post, bagsak din yun sa EQ, feeling ko kasi imagine yung behavior niya after na hindi siya natanggap. Yun yung naging next course of action niya instead of evaluating ano yung pwede niyang i-improve. Si Chal, ganun din yung sinasabi niya. Marami nga daw VA agencies na yung process hindi naman related daw dun sa work, tapos yung sahod hindi nagre-resonate. Nasagot ko na yan kanina, pag di okay ang process, kapag hindi okay ang sahod, wag mag-apply doon. Now, itong nasa babagay, sabi niya, hindi daw OA, hindi din daw entitled, nag-state lang daw ng unpopular opinion. Actually, very popular yan kasi marami naman talaga nagbibigay ng feedback sa social media about different companies. Tapos, ang sabi niya, yung sahod is substandard. Again, kung hindi okay yung sahod, bakit kayo nag-apply doon? Tapos, kahit ano pang test, kahit gaano pa karami yan, you will only really get to know a person's character pag andyan na at nagtrabaho na. However, let me go back to the statement before that, it's a waste of time. I'm not sure if you guys have ever hired for your own business. Kapag ikaw ay aplikante, ikaw ay mag-i-invest ng oras, ikaw ay mag-i-invest ng effort para mag-reach out dun sa mga target client mo. Whether you find it via VA agency, platforms, or ikaw mismo magpa-farm na maghahanap ng mga companies, yun yung manpower hours mo. Sa end naman ng company, ang binabayaran nila is nagbabayad sila ng sahod ng recruiter, ng mag-i-interview, plus, syempre pagdating sa final interview, malamang sa alamang, it's either the client, the business owner, or yung decision maker pa. Yun naman yung investment sa time ng client. And para lang ma-filter na yung mga candidates, dun pumapasok yung mga assessments. Now, what I do not understand out of all of these comments na na-feature natin is, kung alam ninyo sa sarili ninyo na kaya nyo maghanap ng direct client, ito rin yung question ko dun sa previous video Kung alam nyo naman palang magaling kayo, kaya nyo yung trabaho, kaya nyong i-present ng direct sa client, bakit kayo nag-apply sa VA agency? Obviously, balik tayo doon sa sabi nung isang nag-comment na desperate for work, kailangan mo talaga So, doon ngayon pumapasok itong mga VA agencies na mas marami silang bala para maghanap ng kliyente para sa mga VAs nila. Pero they have to set standards. As a matter of fact, this is one thing that I noticed sa mga processes ng ibang VA agencies Lahat na halos ng assessments, ipapatake na nila para in case na magtanong yung client, do you have this exam? Did the candidates take this assessment? What's their score pagdating sa ganito? Meron na kagad silang isasagot, which saves everybody a whole lot of time instead of going back and forth with the candidates. But it still doesn't sit right with me na itong nag-post na to dahil hindi maganda yung experience niya, hindi siya natanggap, tatawagin na niya yung mga HR na Pinoy na tiny lazy brain. I-influence na niya yung mga investors, mga prospects, yung mga clients na wag mag-hire ng Pinoy. Kahit gaano pa ka-legit yung nararamdaman mo, hindi na iitama ng isa pang mali ang mali. And at the end of the day, she wasn't professional. Unlike kung ano man yung kiniklaim niya na professional siya, it doesn't show dun sa pagkakapost niya nun. It's pretty obvious bakit hindi siya pumasa
at hindi siya natanggap. It's not the assessment, it's not the HR, it's not the company, it's her.